Magandang araw po sa inyong lahat ng mga sumusubaybay, at naghihintay para sa ikalawang bahagi ng ating video presentation, ukol sa Bangkod Palawit Irrigation System. Salamat po sa mga nagsusubscribe sa ating channel, at sinusundan ang aming mga uploaded videos sa pamamagitan ng notification bell. Balikan po muna natin ang mga usapan ng dalawang grupo ukol sa ating gagawing pag-aaral. Tandaan muli natin, na mula sa Midland pababa ng upland na lupain ng Cavite ay nahati, bilang mga hasyenda ng mga religious order. Ang Naik at Tanza ay sa mga korporasyon ng mga Dominikano, na ang hangganan ay ang Ilog Cañas. Sa katabing hasyenda ng Korporasyong Agustino, na sumasakop sa mga bayan ng Malabon, Trias, Rosario, hanggang Noveleta. Samantalang ang ilog ng Ilang-Ilang o San Juan ay nasa panig ng Korporasyong Recoletos, na sakop sa mga bayan ng Dasmariñas, Imos, at Bacoor, na ang hangganan naman sa silangan ay ang Ilog Zapote na naghihiwalay dito sa Las Piñas. Ang malaking kakulangan ng tubig pang-irigasyon, para sa hasyenda ng mga Agustino sa San Francisco de Malabon, ay dahilan sa kontrolado ng mga Dominikano, ang patubig mula sa Ilog Cañas, na iniipon sa tinatawag na Prinsang Malino sa Tanza. Paliwanag, iba po ito sa Prinsang Malino na nasa Bacoor. Ang paggamit ng tubig mula sa mga ilog sa Pilipinas ay sinasaklaw ng noon ay tinatawag na Leyes de Aguas ng 1866 at 1879. Sa ganito, ang paggamit ng tubig sa Ilog Cañas ay eksklusibo para sa mga Dominikano na nagmamay-ari ng Hacienda de Santa Cruz de Malabon. Lumilitaw na nagkaroon ng malaking usapin, sa pagitan ng mga Dominikano at Agustino, ukol sa patubig. Na nasolusyonan noong 1879, na makikita ang pabalat ng 429 na pahina ng desisyon ng usapin, ukol sa konsesyon ng tubig ng Indang na ipapagamit sa hasyenda ng San Francisco de Malabon. Para sa mas naunang tanong ng ating tatay, na bakit sa Bangkod, inilagay ang prinsa? Ang katotohanan, ang prinsa ng Bangkod ay nasa lugar kung saan nagtatagpo ang dalawang malalakas na tributaryo ng Ilog Naik. Ang Ilog Bangkod at Bañadero. Ang konsesyon ng tubig mula sa Bangkod ay nakasaad ang mga sumusunod na probisyon. Una, ang konsesyon ay ginawa na panghabang panahon, para sa 500 litro bawat segundo ng tubig mula sa Bangkod, para sa irigasyon ng Hacienda de San Francisco de Malabon. Pangalawa, ang mga gawaing isa sa katuparan, ay kasama sa plano ng proyekto ng ika-7 ng Hunyo ng taong ito, 1879, na nakakabit sa naisumite na file, na nagdaragdag ng isang pagtatambak ng lupa sa ibabaw ng kanal, bilang ikatlong aqueduct. Pangatlo, ang mga gawaing ito ay isasagawa sa ilalim ng pangangasiwa ng punong inhiyero ng distrito ng Maynila. Magsisimula sila sa loob ng 4 na buwan pagkatapos iparating ang konsesyon, magpapatuloy sila ng walang pagkaantala at magtatapos sa loob ng 30 buwan mula sa parehong petsa ng nasabing komunikasyon. Pang-apat, ang mga gawa ay tatanggapin ng punong hepe ng inhinyerya, at ang pagkokoronahan ng prinsa, ang siyang nakapirming at reference point ng kabuuan ng proyektong Bangkod Palawit Irrigation System. Panglima, upang tumugon sa mga obligasyong ito, ang mga concessionaires ay nararapat na magdeposito sa Manila Depository Fund ng 500 piso, sa loob ng 15 araw, mula sa araw kung kailan pinahintulutan ang konsesyon,
na ibabalik sa paraang nakasaad sa Artikulong 202 ng Leyes de Aguas o Batas sa Patubig. Pang-anim, ang pagkabigo na sumunod sa anuman sa mga sagnay na ito, ay magreresulta sa pag-expire ng konsesyon, at pagkawala ng deposito, at gastos ng mga gawaing naisakatuparan. Pangpito, ang konsesyong ito ay nauunawaan na magagawa ng walang pagtatangi, sa isang third party at walang karapatang mag-angkin ng anumang uri, kung sakaling walang sapat na tubig ang makuha sa ipinagkaloob mula sa mga ilog ng bangkod at banadero. Ang desisyon ay hanggang sa iyong kamahalan, upang malutas kung ano ang nararapat hinggil, sa paglalagay ng isang aqueduct sa mga lupain ng Santa Cruz Estate, na kabilang sa Dominican Fathers, para sa paglilipat ng mga tubig sa mga kanal mula sa Ilog Bangkod hanggang sa Ilog Cañas. Nag-iimbita ang researcher, na upang makita ang kabuuan ng area na kinaroroonan ng prinsa ng Bangkod, ay panoorin po ang video ni Lacuacherong Caviteño sa YouTube o sa kanyang Facebook page. Sa ginawang pag-aaral ng researcher, nakatagpo siya ng ilang description sa aklat na Diccionario de la Administración de Pilipinas, para sa Anuario de 1808. Na sa panahong iyon ay tapos na ang konstruksyon ng Bangkod Palawit Irrigation System. Ang atin po sasangguniin, ay ang ilang detalye na mababasa sa desisyon, ng Junta Consultiva de Caminos Canales y Puertos, ang nasabi pong kolonyal na opisina, ang siyang katulad ng ating kasalukuyang Department of Public Works and Highways. Nagsumite si Padre Toribio Varez, na punong Augustino, sa tanggapan ng Consultiva, ng modipikasyon sa ilang naunang plano. Ito ay upang ganap na iiwas ang dadaanan ng Bangkod Palawit Irrigation System sa lupain ng mga Dominicano. Ito ay upang maiwasan na ang pagbabayad ng expropriation ng mga lupa na dadaanan ng sistemang irigasyon at upang walang maging sagabal sa konstruksyon ng nasabing sistema. Magmula sa itatayong prinsesa sa Bangkod, ay magkakaroon ng proyektong pagmimina ng lupa na umaabot sa 4,652 metro ang haba, at ang naaprobahang kanal ay may habang 9,350 metro. Ang magiging hydraulic jump nito ay nakaayon sa engineering formula na 0.0066, upang mapanatili ang integridad ng mga istruktura mula sa malakas na agos ng tubig. Daan ito sa mga tuwid na seksyon na nagtatapos sa isang kalahating bilog na vault na may lapad na 2 metro sa bibig na 2 metro ang taas. Isa sa mga punto na binanggit sa desisyon ng Consultiva, ay ang paglalagay ng mga aquedukto o tulay-tawiran ng tubig sa pagitan ng mga tributaryo ng Ilog Cañas, upang ang mga tubig na mula sa bangkod ay hindi mapasama sa agos ng tubig na nagpupunta sa hasyenda ng mga Dominikano na nasa tansa. Ang eksistensya ng Bangkod Palawit Irrigation System ay naiulat sa report ng Philippine Commission, sa taong 1905. Sa nasabing mga taon, sinisimulan na ng mga Amerikano, ang pag-iimbentaryo ng mga propriedad ng kolonyal na gobyerno ng Espanya, na unti-unti nilang kinikilala at isinasalin na sa kanilang awtoridad, upang isaayos ang kalagayan, dahilan sa mga kasiraan ng nagdaang himagsikan, at digmaang Pilipino-Amerikano. Si Ginoong Henry Francis Label, na Assistant Engineer ng Public Works, ay inatasan noong 16 ng Marso taong 1905 na magtungo sa Cavite at siyasatin ang kalagayan ng patubig sa Naik Hacienda, at sa kalaunan, noong 10 ng Mayo taong 1905 ay nagpunta naman sa mga lupain ng Imos, San Francisco de Malabon, at Santa Cruz de Malabon at sa huli,
binisita ang sistema ng irigasyon ng Bangkod Palawit na pag-aari ng mga fraile na ang lupain ay nasa San Francisco de Malabon. Inirekomenda ni Engineer Label ang pagkukumpuni ng mga prinsang pang-irigasyon sa Cavite upang maisaayos ang tamang pagpapatubig sa mga hasyenda ng mga fraile na noon ay binibili na ng pamahalaang Amerikano para ipamahagi sa mga tenant ng lupain. Gumawa si Label ng estimate sa gastusin ng pagkukumpuni, narito, ang Bangkod Palawit Irrigation System ay gagastusan ng 1,200 piso. Ang rekomendasyon ng pagkukumpuni ng mga prinses sa Cavite, na iminungkahi ni Engineer Henry F. Label, ay tinugunan ng pamahalaang kolonyal ng mga Amerikano noong taong 1906 na makikita sa annual reports ng Philippine Commission na nalathala noong 1907. Isa sa mga nagpatupad ng pagkukumpuni ng mga princess sa Cavite ay si Fred Shearer, isang dating sundalong Amerikano, at pagkatapos ng digmaan ay naging empleyado ng Bureau of Lands. Sa ulat ni Shearer, noong ika-28 ng Pebrero taong 1906 ay gumawa siya ng naratibo ukol sa pagkukumpuni na kanyang pinamunuan. Na dito ay espesipiko niyang ikinwento ang ukol sa Bangkod Palawit Irrigation System. Probinsya ng Cavite, ika-28 ng Pebrero taong 1906, ang paunang operasyon ay sinimulan, sa pamamagitan ng pagtatabas at paglilinis sa matandang kalsada ng Quintana Indang, na layo ay nasa 5 milya, mula sa poblasyon Indang, hanggang sa linya ng mga tunnels. Gayon din gumawa kami ng pagputol o pagbubukas ng isang daanan sa linya ng mga tunnels, mula sa Rio Cañas, hanggang Rio Bangkod, upang hanapin ng malapit hanggat maaari ang bakas ng mga tunnels sa ibabaw ng lupa. Ipinapakita na ang sistemang ginawa ng mga inhinyero ng Espanya, ay pahanginan ng mga tunnel sa agwat ng 3 o 400 talampakan, ng mga ventilation shaft, na marami sa mga ito ay nasa wasak na anyo at may ilang bumagsak na. Isang maliit na gusali na gawa sa kogon, ay itinayo malapit sa Rio Cañas, para maging quarters ng opisina ng mga nagtatrabaho sa pagkukumpuni mga tunnel, na nagsimula sa ika-17 ng Pebrero ng nasabing taon 1906. Ang simula ng sistema ng patubig na ito ay nasa Rio Bangkod kung saan nakalagay, ang Prinsa ng Bangkod, na isang kongretong istrukturang bato, na 50 talampakan ang taas, at mahusay na namimintini. Mula sa Prinsa ay naroon ang Tunnel No. 1, na may habang na 3/4 ng 1 milya ang haba, o halos 1 kilometro. Sa aming ginawang pagkukumpuni, ang Tunnel No. 1, ay puno ng mga deposito ng putik at nangangailangan lamang ng konting pagkukumpuni. Nalinis namin ito sa pamamagitan ng pag-flush ng isang malakas na pressure ng tubig na aming pinadaloy dito. Pagkatapos, ang iba pang mga deposito ng graba na bumabara sa tunnel ay nilinis sa pamamagitan ng mga pagpiko at pagpala. Ang Tunnel No. 1 ay umaagos patungo sa mga burol sa Rio Alulod, at tumetawid sa itaas ng isang batis sa pamamagitan ng isang aqueduct, na binubuo lahat, ng 326 na iron pipes. Ang aqueduct na ito ay mayroong haba na 30 talampakan. Sa panahon na aming nililinis ang Tunnel No. 1, may pagkabalisa na naranasan ng mga trabahador sa lagusan, dahilan sa lamig ng temperatura na mas mababa. Ang isang katangian ng lagusan na ito ay mayroon na lamang ito isang bintana, na naiwang bukas na marahil ay nagpabilis sa agos ng tubig, at humihigop ng isang malamig na hangin. Ang iba pang mga bintana ng tunnel ay sarado, at ipinaalam sa akin ng mga katutubo, na ito ay kanilang isinara, upang maiwasan ang pagkahulog ng mga baka sa tunnel, dahilan sa dating ginamit ang eryang ito bilang isang lugar na alagaan ng mga hayop, bagaman ngayon ay napuno na ito ng damo at iba't ibang malalaking halaman. Ang Tunnel No. 2 ay nagsisimula sa Aqueducto de Tubos ay 1.25 milya ang haba, at pinarusahan ng mga nagdaang lindol at ng pagkilos ng tubig. Nag-cave-in o gumuho na ang maraming bahagi sa mga lugar ng tunnel, na nadeposituhan ng maraming putik at dumi sa kahabaan ng daan-daang talampakan. Ang gawain sa Tunnel No. 2 ay napakamapanganib dahil patuloy na bumabagsak na mga tipak ng bato at putik mula sa ulunan ng mga sirang bintana. Sa ibabaw ng mga nagtatrabahong mga minero sa Tunnel No. 2
ay madalas na 80 hanggang 100 talampakan ng putik na nakabitin sa itaas ng kanilang mga ulo. Ang timbering o paglalagay ng mga patibayang kahoy ay ginamit sa mga kasong ito. Ang masamang hangin ay pumapasok sa loob ng Tunnel Number 2, at ito ay madalas na nangangailangan upang ayusin ang pinakamalapit na bintana, dahil sa ang carbonic acid gas ay nagmumula sa paghinga ng mga menero at sa pagkonsumo ng oxygen ng mga lampara, na naging dahilan upang maging imposibleng magtrabaho, hanggang sa may nagsabi, na ang carbonic acid gas ay maaaring matanggal ng isa o dalawang lalaking nagpapaypay upang magkaroon ng purong hangin, na ang gamit na pamaypay ay ang kanilang mga malalaking sombrero. Ang Tunnel Number 2 ay lumalabas sa Rio Cañas kung saan ang bangin ay may 125 talampakan ang lalim, na may patayo na mga pader. Tumawid sa ilog, na mayroong nakalagay na 70 talampakang haba ng isang batong aqueduct, na sinusuportahan ng isang solong arko. Natagpuan ko na kinakailangan bumaba dito, sa pamamagitan ng mga hagdan ng kawayan, mula sa ibaba ng bangin patungo sa aqueduct. Ang mga hagdang kawayan na ito ay siniguradong ligtas, sa pamamagitan ng mga lubid, na nakatali sa mga puno na tumutubo sa bangin. Ang Tunnel Number 3 ay may mga deposito ng putik, subalit walang guhong bahagi, sa gayon ay madaling nalinis sa pamamagitan ng malakas na pressure ng tubig at pagpala hanggang makarating sa nilalabasan ng tubig. Ang tunnel na ito ay medyo mahigit sa 1.5 milya ang haba, at lumalabas sa Rio Puloonan, kung saan tumawid ito sa isang aqueduct ng bato na 40 talampakan ang taas. Ang aqueduct na ito ay may isang gate na bakal sa pamamagitan ng kung saan ang tubig ay maaaring mailipat sa ilog sa ibaba, ngunit sa pintuang pababa sa aqueduct ay walang kapasidad na maipasa ang dami ng tubig na dumadaan ngayon, kaya nalaman kung kinakailangan upang itaas ang mga gilid para sa Tunnel Number 4. Ang Tunnel Number 4, ang pinakamahaba sa Bangkod Palawit Irrigation System, na may habang 1.25 milya. Ito ay pinagbitak-bitak na ng mga lindol, at kinakailangan na palitan ang mga arko, upang tiyakin ang kaligtasan. Ang kabuuan ng tubig mula sa bangkod ay masasalin sa Rio Panicayan, na 10 talampakan ang taas mula sa pinakadulo ng tunnel. Sa Rio Panicayan, ay mayroong isang batong dam, na 200 yarda sa ibabang bibig ng Tunnel Number 4. Mayroon itong 30 talampakang taas, at maayos na nakukumpuni. Pagkatapos na umagos ang tubig mula sa Tunnel Number 4, ito ay bubuhos patungo sa Prinsa ng Palawit, kung saan ito ay maiipon, upang isalin, papasok sa Tunnel Number 5. Ang dam na ito ay ginagawa para sa Tunnel Number 5, na nasa hindi magandang kaayusan. Ang bahagi ng lagusan na ito ay itinayo sa pamamagitan ng paghuhukay ng isang trinsera o bambang, at ang pag-aarko dito ay napakalapit sa ibabaw, at ang karamihan dito ay bumagsak na at kinailangan alisin sa ibabaw. Ang lagusan ay may 1.5 milya ang haba at dumaan sa isang maliit na sapa, na binigyan ng daan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga bato at kanal papunta sa Rio Matangilan na diretso sa Buena Vista. Sa itaas lamang ng Buena Vista, ay naroon ang Bulok Dam na mayroong ginawang pangunahing kanal, para sa distribusyon ng tubig sa mga palayan. Pag-uulit para makita ang ruta mula sa satellite photo ng Google Earth. Mula sa Prinsa ng Palawit, ang tubig ay itinatawid ng Tunnel Number 5, papunta sa isang maliit na sapa at iniipon sa isang maliit na prinsa, upang itawid sa Prisang Bulok na nasa itaas ng baryo ng Buena Vista. Sa kabuuan, ang Bangkod Palawit Irrigation System, na ginawa sa panahon ng Kastila, na tinatansyang sa mga taong 1885, ay siyang pinakamahabang sistema ng irrigation tunnel sa buong probinsya ng Cavite, kung hindi man sa buong Pilipinas. Sumasakop ito sa kahabaan na halos aabot sa 12 kilometro, ng pinagsamamang mga tunnel, kanal o bambang, at mga tulay aquedukto. Sa taong 1930s ay binigyan muli ito ng pondo sa rehabilitasyon, na makikita sa ginawang inspeksyon ni Agapito Subido at Chris Panumol, na mga tauhan ng Bureau of Friar Lands, sa Mina Tunnel sa baryo ng Palawit na sakop noon ng bayan ng Malabon, Trias.
Subalit sa kasalukuyang panahon, nalimutan na ang eksistensya ng Bangkod Palawit Irrigation System, dahilan sa modernisasyon ng mga mababang bayan ng Cavite, na iniwan na ang agrikultura ng palayan, kapalit ng mga maramihang pabahay. Muli po akong nagpapasalamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli pong historical video na aming upload sa mga darating na araw. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos.